Manalangin sa ating Panginoon, aming Ama, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Lord. Aming Panginoon na hindi magbabago. Hindi nagbago noon. Ngayon at magpakailaman, Panginoon, naririto kami ngayong gabi sa iyong bahay-sambahan, Lord, upang magpalakas, Panginoon. Salamat, Lord, una, sa buhay at kalakasan, Panginoon, na natamo namin, Lord, mula pa nung linggo, mula pa nung nagdaang linggo, Lord, Ikaw na ang nagbigay ng kalakasan at buhay, maayos sa pangangatawan sa amin, Panginoon, upang magamit ito, Lord, palagi sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga biyaya at habag, Panginoon. Kaya ngayong gabi naririto kami, Panginoon, upang pasalamatan ka, pulihin ka, Panginoon, at maitaas ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng kalakasan upang makarating dito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil mabiyaya ka sa amin, Panginoon. Kung hindi ikaw umanguna, Panginoon, wala kami dito, Lord God, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga buhay na naririto ngayong gabi, Panginoon. Pinangunahan mo ito, Lord God. Pinakita mo sa dumaang mga araw kung sino ka, Panginoon, para sa amin, Lord God. Kaya salamat dahil naniniwala kami, Panginoon, na ngayong gabi, nagtipon-tipon kami, Panginoon, upang purihin ka. At alam din namin, Lord God, na naririto ang iyong presensya, Panginoon. We believe, Lord, na tutugunin mo, Panginoon, ang prayer night namin ngayong gabi. We claim na, Panginoon, kung may mga dalangin kami, Panginoon, na nasagot mo na po ito, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang gabing ito, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Lord. Ikaw ang manguna. Dito sa harapan, Panginoon, ikaw lang ang makita, Panginoon. Lord, patawad po, Panginoon, sa mga pagkakamali namin, pagkukulang, at pagkakasala mga nagagawang hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tulad sa awitin, Lord, niyakap mo kami sa aming karumihan, Panginoon. Inibig mo kami, Lord God. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo sa iyong mga anak, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Lord, sa gabing ito, Panginoon, upang maabot ang aming mga pangangailangan, Lord. We believe, Panginoon, ngayong gabi. May mga isipin kami, Lord. May mga maliliit na problema, Panginoon, pero naniniwala kami, Lord, paglabas namin sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, narinyo kami, Lord, panibagong kalakasan ang makukuha namin na nagmula sa iyo, Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Nagtitiwala lang kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ang kikilos ngayong gabi at palagi sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Gamitin niyo lang po ang mga tatayo sa unahan. Lord, ikaw ang makita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi ko po deserve din, Panginoon, tumayo dito sa harapan bilang mag-MC. Pero, Panginoon, kalooban mong gamitin ako, Panginoon, ay ipapagamit ko ang sarili, Panginoon, upang maging instrumento sa gawain ito, Panginoon. Sa mga gagamitin mo pa, Lord, kayo na po ang manguna at magbigay kalakasan lang sa mga tatayo rito, Panginoon. Music ministry, Lord, salamat po sa mga gift nila. Pangunahan nyo rin po, maging ang multimedia team. Lord God, maabot ang mga kapatid namin na nasa Zoom meeting, Lord. Kayo nang humipo at naniniwala kami, Panginoon, kung paano kayo kumilos dito sa sambahan ito, Lord. Ganon din kayo kikilos sa mga kapatid na nasa live Zoom meeting, Lord. Kayo na po ang manguna, Panginoon, sa magpipreach. Kayo na rin po ang manguna, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga buhay na naririto ngayon, Lord. Salamat sa nagdiwang ng anniversaries, Lord. Sa mga nagdiwang ng kaarawan, salamat, Lord. Ito yung mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo pa po ang mga nagdiriwang, Panginoon, ang aming pastor at ang kanyang sister wife, si Sister Ann, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila, Lord. You continue to bless ang kanilang mga buhay, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Muli, Lord, lahat naman na naririto, Panginoon, ikaw ang pinuntahan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, may bit-bit kami pauwi na malaking biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. We claim it, Lord. Maraming salamat po, Lord. Kayo na ang kumilos at manguna sa gabing ito. Sa mga papunta pa lamang, Lord, ay kayo na rin mag-ingat hanggang makarating dito sa aming bahay-sambahan. We believe in you, Lord God. Niniwala, nagtitiwala kami sa iyo.
Itong aming dalangin sa matamis at dakilang pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Panginoon, sigurado po ako, lahat tayo ay busog. Wala po sanang aantukin. Sana yung busog natin ay para may energy tayo ngayong gabi sa ating gawain. Hindi na po pagpapatagal, tatawagin na pong song leader para awitan natin ang ating Panginoon. God bless you, bro. Amen, hallelujah. Handa na po ba tayong awitan ang ating Panginoon? Amen, hallelujah. Kung nakikita nyo sa harap, napakaganda ng decoration na ito, mga kapatid. Pero thank God, even sa mga gantong simpleng gawain na ating kinakatayuan, mga kapatid, nandito pa rin ang buhay ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. And I hope, tulad ng sinabi ng MC natin, may energy pa tayo na magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. We must know kung sino dapat ang uunahin natin sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Amen, hallelujah. Let's praise Him. God's attributes were manifested to His bride in this last age. We have caught the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we're up for. Praise the Lord for the original life, the original life, the original seed. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. We are the Word made flesh today. This is what the scriptures say, and our names are seen within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original life, the original seed are our eyes of understanding. He has opened up at last, and sweet victory is ours, who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. Oh, last verse. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping saints will wake and join us for translation in this hour. Gentle days soon be over. Glory, hallelujah to our God, who's the original life. Oh, the original life, mga kapatid.
original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Oh, listen to it again. The original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God, mga kapatid. One day, we will have a body na hindi na magkakasakit, mga kapatid. We will be returning to our original state, mga kapatid, kung saan ang ating Panginoon ang nagbigay ng buhay sa atin, mga kapatid. Let's continue to worship Him. And I hope na tulad ng narinig natin kanina sa panalangin, maibigay lang natin lahat sa ating Panginoon. Even our weaknesses, even ang ating mga kahinaan, mga kapatid, nilinis ito ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. All to Jesus I surrender. All To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, I surrender. I surrender. I surrender. To Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Now let's worship Him, church. All to Jesus I surrender.
Savior, holy thou. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that thou art mine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's sing last verse. Let's feel the presence of the Lord ngayon, mga kapatid. If we surrender everything sa ating Panginoon, mga kapatid, ay may kaya siyang baguhin sa atin. Let's find our Lord in our secret place sa ating mga puso ngayon, mga kapatid. Let's feel His holy presence. Let's give glory to Him, mga kapatid. As we surrender everything sa ating Panginoon, oh, let's worship Him. I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, we surrender everything to you, Lord. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. As we sing this solemnly, let us feel His presence ngayon, mga kapatid. If we are going to surrender, nawa walang small mistake na itatago pa tayo sa ating Panginoon. Mga secret sins natin na itatago pa natin sa ating Panginoon.
na maaaring maliit lamang siya. But one day, this church will be spotless, mga kapatid. Not a single drop ng kasalanan ay makikita sa nobya ng ating Panginoon because we have surrendered everything. Hingiin natin ng lakas sa ating Panginoon kung hindi pa natin kayang isuko. Because we can't do it by ourselves, mga kapatid. But our Lord God, who is here in our midst, can cleanse everything, can give us a pure heart, a clean mind, a new life, mga kapatid. Oh, as we worship you, Lord, as we worship you, Lord, oh, we surrender. I surrender. Oh, surrender. I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. God bless you, Brother Tom. I surrender to thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Maaari na po makaupo ang bawat isa. Salamat, Brother Aaron, sa malayang pag-awit. Alam ko, sa pag-awit pa lang pinagpala na tayo. And I believe we surrender everything to our Lord. At si Lord na ang kikilos doon. Dadako na po tayo ngayon sa pag-hamil, Lord. With the fire of your Spirit, consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break and bless the broken pieces of my life? Let me be used, Lord, by you. Consume me, Lord, with the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by
help us use our lives, Lord, to bring glory to your name. Hallelujah. Consume us, Lord. Let us pray. Dear Lord God, Heavenly Father, we are so thankful this evening, Lord, for your grace to us, Lord. Kung sa aming mga sarili, Lord God, walang karapat-dapat, Lord, but by your grace, narito po kami, Panginoon. At salamat, napakayaman ng biyaya at pagpapala mo sa amin. Napakaraming bagay na nais naming ipagpasalamat sa iyo. Sa mga buhay na patuloy namin taglay, Lord, sa maayos na kalagayan namin at even in challenging times din na aming pinagdadaanan, Lord. In everything, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo. Walang sukat paglagyan, Lord, ang joy sa aming mga puso because of this salvation na ibinigay mo sa amin, Lord God. Alam namin, Lord, this life here is just a temporal life, Lord, dahil meron kang mainam na buhay na inihanda para sa amin after this life, Lord God. But while we are here, Lord, we are enjoying this life and giving you all the praises and glory, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa silver wedding anniversary din po ng aming pastor at ng kanyang may bahay. Maraming salamat po for blessing their union, sa pag-iingat po, sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama. Hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, Lord God, ikaw po ang patuloy na mag-ingat. Sa bawat isa, Panginoon, na bahagi po ng iglesyang ito, as we walk this life, this journey of life, Lord, marami pa po kaming mararanasan kung magluwat pa ang iyong pagbabalik, Lord. Patuloy lang kaming magtitiwala sa iyo, Lord God. Marami po kaming pagkukulang, marami po kaming kahinaan, marami kaming pagkakamali, Lord. We humble ourselves, Lord, sa iyong harapan. Humihingi po kami ng tawad, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Nawa ang iyong dugo ang patuloy na magtakip at maglinis sa amin, Lord God. Makita mo kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong dugo, Panginoon. At lagi lang, Panginoon, mangibabaw ang awa mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord. Sinisikap po namin sa abot ng aming makakaya hanggang sa huling meron kaming hininga, Lord, na mapapurihan ng iyong pangalan, Lord God. Alam ko pong there are times, Lord, na nagkakamali kami, Lord. Lagi lang kaming bumabalik sa iyo, Panginoon, upang patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Lord. Salamat sa gabing ito, Lord God. Napakabuti mo po sa amin na nakatayo kaming lahat sa iyong harapan at sa mga nasa live Zoom meeting ngayon, Lord God, hindi man namin makasama physically, Lord God, ay nagpapasalamat kami sa biyaya mo po na sa pamamagitan po ng platform na ito ay nakakaabot po ang iyong biyaya at pagpapala sa mga nasa malayong dako, Lord God. Ikaw po patuloy na mag-extend ng pagpapala, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang palaging may taas sa aming mga buhay. Lord, before we pray, nais naming pagbulay-bulayan ng iyong salita. Kaya ko po itong basahin, Lord, ang mga notes na na-prepare ko, Lord. But the power, Lord, para i-reveal ito sa amin, it is all in your hands, Panginoon. We just claim it and we ask it, Lord, na samahan mo po kami at ikaw po magbukas ng mga mata ng aming pangunawa. Wala pong kakayanan na nakatayo ngayon sa harapan ng pulpitong ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord, at ikaw po ang mag-inspire at maghayag ng iyong salita. Mga bagay na hindi ko po alam, ikaw na po ang magpaunawa sa bawat isa sa amin, Lord God. We cannot live above our revelation, Panginoon. Ito, kung ano ang bagay na inahayag mo sa amin, Lord, patuloy lang magdala po ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po muli, aming Ama, as we give you all thanks and glory and honor. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray and we believe. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. It's a blessed night at mabuti po sa atin ang ating Panginoon. So bago po tayo maupo, nais ko pong basahin natin yung text na ating pagbubulay-bulayan. So late ko na po na-send yung title. So ang nasa heart ko po na ma-share ngayong gabi ay ang title po ay Giving of Water to Drink. So thank you. Meron din akong water po ngayon na iinumin. So I believe ay si Lord na po ang sumama sa atin sa pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. So ito pong mga verse na babasahin ko ay common na po ito na narinig na rin po natin yung karamihan. So tulungan lang po ako ni Lord na
siya po ang mag-reveal sa atin. Sabi po ng John chapter 4, verse 7, ito po yung babae doon sa may balon eh. Sabi po dyan, "There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink." So sa tagpong ito, ang Panginoon ang humihingi ng tubig para makainom siya. Pagdating po doon sa verse 13 hanggang 15, sabi naman po dito, "Jesus answered and said unto to her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again." Mauuhaw ulit. "But whosoever drinketh of the water," isang tubig naman ito na binanggit ng ating Panginoon, "that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." So this time yung babae naman ang nagkaroon ng desire. "The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw." Ang Panginoon po mag-bless na kanyang mga salita. Makakupo na po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa mga nasa live Zoom meeting po ngayon, kung nakikita niyo po yung aking background, kung lalakad po ako dito sa side na to. At lalakad po ako dito sa side. Wala po tayo sa Manila Hotel. Hindi po tayo nasa Kalamba Hotel o something na talagang ang ganda po ng ambience ng ating atmosphere. Akala ko nga kanina, nagkamali ako ng pasok eh. Sabi ko, saan ba? Yung kasalan pala yung na-miss ko talaga. Kasi actually, nung nagpa-practice kasama ako eh. Kaya talagang na-miss ko kasi isang important event din to sa ating pastor eh, at sa kanyang may bahay. Kasi nagkataon po, nung umuwi nga po ako ng Bicol, that time po talaga, ang higpit na po sa company kasi nagpalit po ng director. Yung foreigner na dati maluwag, yung po ngayon, ang higpit po niya. Yung umagang-umaga, alas 6 pa lang ng umaga, gugulatin ka niya, nasa likod mo siya, pumapasok sa production para lang checkin lahat. Kaya isang linggo doon na sobrang higpit po sa line. Kaya sabi ko, naku, yung pagpapractice ko mukhang hindi ko yata magagamit. Pero nung chinat nga po kanina na nabasa ko doon sa chat na nag-start pa lang yung renewal ng BAW. Sabi ko, anong oras na yun na? Sabi ko, aabot pa ako kahit doon sa presentation. Sabi ko, kahit yung part na yung maabot ako. Akala ko nga pagdating ko, di naka-costume na yung mga nakain. Akala ko, mag-i-start pa lang, magko-costume pa sana ako. Yung pala, hindi ko na naabutan. Pero, salamat buti, nandito naman po yung aking son, si Tom. Siya na po yung kumuha nung part na yun na unang part na magpapatawa pa naman sana. Nag-practice pa naman ako na magpatawa. Tsaka yung pagbuhat kaya lang talagang yung balakang ko siguro after ng presentation, diretso ako sa pahilot ng likod kay Brother kay Brother Chris. Happy silver wedding anniversary po, Pastor. At sa inyo po, Sister Ann. Salamat kay Lord sa pag-iingat po sa inyong pagsasama. And I thank God, 25 years, hindi po yun basta-basta, hindi po madali yun. And alam ko, may ilan po dito, sila maminute nga po, lagpas na siguro ng ilang years. Ewan ko si Brother Chris kung ilang years na rin po. 27. Tayo po yung magkasabay pala. So mga tropang 50s po, nasa silver na po talaga po, silver. Kasi this coming October naman, kami po magto-27 din ni Mami. So, salamat kay Lord sa mga pag-iingat po at si Lord ang palaging mag-iingat sa mga pagsasama. At napakainam po makita na may ganitong magtitipon dahil shadow po ito na one day meron din po tayong reception pagdating natin sa inihanda sa atin ng ating Panginoon. Isang glorious day. Kasi dito po yung kasalan na tinatanggap natin ng ating Panginoon bilang ating bridegroom. So kung inaangkin natin na tayo ang bride, sabi ko nga nung last
last time din na nakatayo ako dito nung Wednesday, the Lamb's Bride will become Mrs. Jesus Christ. So magiging isa sila. At dito nangyayari ngayon ang kasalan, ang exchange ng vow. Pero pag dumating na siya at kinuha na tayo sa wedding supper of the Lamb, doon na po yun habang nililinis itong dakong ito. So mabuti po ang ating Panginoon. At wala akong ibang masabi kundi napakabuti po ng ating Panginoon. Yung testimony din po ni Brother Chris at ni Pastor po dun sa Bacolod Mission. Sabi ko nga, naunahan pa ako ni Brother Chris makarating dun sa Bacolod. At alam ko, ginamit ka ni Lord din po dun at ang ating pastor. Kasi si Pastor din po dati nung nandun naman kami sa ministers meeting sa Tagaytay, Brad. Sabi nga sa akin ng mga, may ministers kasi ako nakakwentuhan doon. So hindi ko rin naman tinataas din si Pastor. Pero ang narinig ko sa kanya, kasi isang beses nakasama din siya sa Bacolod. Pagka nandun din si Pastor, gusto ng mga ministers na nandun, ma-invite sila. Kumbaga, parang gusto nilang ma-invite si Pastor dun din sa church nila. So, medyo in demand po yung ating pastor pagka nasa sa Bacolod. I thank God kasi gift po yan na nakikinaba kahit ang mystical body ng Diyos na nando sa ibang dako. At patuloy pang gamitin ng ating Panginoon, ating pastor. Let's pray for the mission. Hindi po yun madali. Minsan sa isang buwan, halos hindi natin nakakapiling pagsandi dito si pastor kasi ang daming invitation, ang daming mission works. So, hindi po yun madali kasi yung katawan mo kapag talagang hindi ka design na magpunta sa mga mission. Meron pa ako nakitang mission niya na sumakay sa motor ba po yung pastor? Yung tapos maputik yung parang lumubog yung kalahati ng motor na sakay-sakay po kayo. So, let's pray sa mission works at bawat kaluluwa na maaabot ng mensahe, binhi, kapag yan nakapasok at kung magkataon na matawag na yung kahuli-huli yung binhi, matatapos na po ang biyaya. Kahit anong gawin ng iyak, hindi na po natin mararamdaman na nag-ooperate pa ang grace dahil magsasarado na po ito at pupunta na sa mga Diyos. So while the grace is open, nagkakaroon tayo ng mga desire, lagi na umaten sa gawain, mag-fellowship, magbulay-bulay na kanyang salita ay samantalahin po natin. So, mabuti po palagi ang ating Panginoon. At nagkataon po, nung Wednesday naman sila umalis, last week, sina Sister Ann, sina Brother Chris, kasi Pastor, at yung iba pang kapatiran kasama. Thursday naman po, bumiyahe din ako ng Pabicol, kasama po yung aking mother. Thursday po ng gabi. And I thank God, yung 3 araw din na yun na nakapag-stay ako doon ay iningatan din po ako ng ating Panginoon, 10 po ng aking parents na kasi yung mother at father ko na lang po yung nandun sa Bicol eh. Kaya naging agreement po namin 4 na magkakapatid. Every month, meron po isa sa amin na nakakauwi para masamahan po yung aking parents. At ako na nga po yung nauna nung last week po, nung last na nakasabay din po sa pagpunta sa Bacolod ni Pastor. Hanggang makabalik po, and supposed to be, hindi rin po ako dapat ang preacher po ngayon eh. Si Pastor Tony. Pastor Tony, kung nandiyan ka po sa live Zoom, alam ko po kayo dapat yung preacher po ngayon eh. Ako po dapat yung nakikinig po sa inyo ngayon eh. Pero kung ito po yung will ni Lord, wala naman po tayong magagawa. Wala pong aksidente din. Alam ko sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kahit iniisip natin na hindi ito maganda, laging ito sa ikabubuti natin. Laging may purpose si Lord. Wala pong aksidente na nangyayari sa mga anak ng Diyos. So, nung Monday nga ng hapon, siguro pauwi na rin si na Pastor, pauwi na rin kami, nag-message na ako daw yung mag-share. So, sabi ko nga, ay may pasok din ako kinabukasan. Tapos napakahigpit na sa trabaho. Yung dating break time namin na 1.5 oras, minsan 2 oras. Ngayon, 25 minutes na lang, tsaka 30 minutes. Hindi ko na magawa yung
preparation ko dati na kahit sa trabaho nakakapag-review ako. So, I believe naman, every time may gagamitin si Lord dito, hindi naman yung tao ang titingnan natin yung word at si Lord palagi ang magpo-provide sa kanila. So tulungan lang po ako ni Lord at nawa ang expectation po ng bawat isa sa atin ay katagpuin din po ni Lord. So kung si Pastor Tony po dapat yung nandito, ay sikapin ko rin po na ganun din po kabilis yung aking preaching na gano'n po ba kabilis si Pastor Tony? Parang 20 minutes lang yata, 30 minutes. Babasahin ko lang po yung konti lang din po yung na-notes ko eh. Si Lord na po yung mag-expound kasi sabi nga, pero God is a God of variety eh. Kung gano'n si Pastor Tony, hindi naman po tayo lahat pare-pare. Minsan naman yung iba, 3 oras na, parang nag-uumpisa pa lang. So, in everything, alam ko si Lord ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang haba na nga po ng introduction ko eh. But I believe sa lahat po ng bagay palaging may purpose si Lord. So si Lord po ang mag-expound ng mga word na nilagay niya sa aking heart. Alam ko, very familiar na rin po itong subject na ito dahil nadaanan na rin po ito na i-share ni Pastor. Hindi ko lang makuha kung saang subject nga ito noon na nabanggit eh. But I believe kahit ilang beses natin naririnig ang message, there are point in time kung saan ito yung point na kailangan na nating marinig kasi ito yung point na magpapabago na sa ating buhay. There are times, sabi nga, narinig ko dati dito, si Pastor Nestor din yata yung nag-preach nun eh. Una mong narinig, yung subject na yun, parang dumaan lang sa ulo mo na, wala, totally pag-uwi mo, after mo mapakinggan, wala kang na-absorb. Pero the next time na same ulit yung subject na na-share, parang medyo nahagip ka na tumama na sa mind mo na-grasp mo na siya. Pero hanggang doon pa lang intellectual. Until such time na the same subject pa rin yung na-preach, pero umabot na sa heart mo na hindi mo na malayan, lumuluha ka na. The same message lang naman yung lagi mo naririnig. So ganun minsan may ang way ni Lord para katagpuin tayo bawat isa sa atin. So maaaring narinig na natin itong message na ito, but I believe si Lord po ang magpahayag sa atin ngayong gabi. So dito po sa message po, sa verse po tayo. So dito na po ako sa aking text at katulad po ng nasabi ko nawa, kung si Pastor Tony dapat yung nandito kasing bilis lang din sana sa kanya. So Genesis chapter 24 verse 10 hanggang 27. So ito, kung yung una po nating binasa, tagpo po doon sa New Testament with our Lord Jesus Christ at yung babae na involve ang pag-inom ng tubig. This time, sa tagpong ito po sa Old Testament, ganun ulit may isang tagpo na involved na mayroong isang babae na magpapainom din. Pero ibang tagpo po siya. Genesis chapter 24 verse 10 po. Medyo mahaba po ito pero babasahin ko po at i-break ko po paunti-unti. So Genesis chapter 24 verse 10 hanggang 27. Sabi po dito, and the servant took 10 camels of the camels of his master. So ito po ang servant na ito, ang tinutukoy po dito, walang iba kundi si Eliezer. And departed, for all the goods of his master were in his hand, and he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor. And he made his camels to kneel down without the city by a well. May balon din po dito of water at that time of the evening. So evening po yung oras nito at kung ititipo po natin sa panahon natin ngayon, meron din pong babae at nasa panahon din po tayo ng evening time dahil ang mensahe po
Kung mapapansin niyo po sa 7 church ages, kaya po moon ang representation ng church is gabi po siya. So, even the time that women go out to draw water, and he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. Kasi si Eliezer po ay ihahanap niya ng bride, yung anak ni Abraham na kanyang master. Ang sabi po dito, behold, sa verse 13 na po, behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water, and let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink. And she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. So, ang sabi po dyan, itong servant, si Eliezer, nagpray po siya at humingi ng sign. Ito po yung sign na hiningi niya, na hihingi siya ng tubig at papainumin siya, at yung mga camel niya, papainumin din. Kung nabasa niyo po, kung napansin niyo po doon sa unang binasa ko, 10 yung kamelyo na kasama niya nung umalis. And it came to pass, before he had done speaking, that behold, Rebekah came out, who was born to Bethel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother. So ito pong si Bethuel, anak po to ni Milcah, na asawa ni Nahor, at ito po si Nahor, kapatid naman po ni Abraham. So lumalabas, ito pong si Rebekah ay pamangkin, o pinsan na rin niya sa pamangkin, with her pitcher upon her shoulder. And the damsel was very fair to look upon. So maganda po yung si Rebekah. A virgin, neither had anyone known her, and she went down to the well and filled her pitcher, came up, and the servant ran to meet her and said, let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. And she said, drink, my Lord. So, nangyayari na po yung pinagpray niya. Drink, my Lord. And she hasted and let down her pitcher upon her head and gave him to drink. And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also. 10 po yung camel na yun. Hindi po yun basta isang camel lang na nag-offer si Rebekah na papainumin niya. Until they have done drinking, and she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well to draw water and draw for all his camel. And the man wondering at her held his peace, to wit whether the Lord had made his journey prosperous or not. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of a half a shekel weight, and 2 bracelets for his hand of 10 shekels weight of gold, and said, whose daughter art thou? Tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in? And she said unto him, I am the daughter of Bethel, the son of Milcah, which she bare unto Nahor. She said moreover unto him, we have bought straw and provender enough, and room to lodge in. And the man bowed down his head and worshiped the Lord. So, tinugon ng ating Panginoon ang prayer po dito ng servant. At every time ang isang lingkod ng Diyos may pangangailangan, katulad ng nangyari dito kay Eliezer, in desperation siya. Kaya
dito sa message po na desperation, binanggit yun na nung manalangin siya, iba ang prayer ng under desperation sa prayer ng isang blessed na walang pinagdadaanan. So, mas mararamdaman mo yung prayer ng isang alam mong may pinagdadaanan kumpara doon sa prayer ng isang alam mong smooth sailing ang buhay. But we believe hindi tayo pahingin tulad to ni Lord na hindi magkaroon ng karakter na wala tayong hard times na madadaanan. Lahat po tayo, sabi ni Lord, walang exemption sa suffering. Sabi nga, in order to reign with Him, we have to suffer. So, sa message po na desperations, ang sabi po dito, now, Eliezer, being a spiritual man, knowed what it meant. The right kind of a woman had to be that man's wife. And how would he choose it? In the hour of his desperation, when he arrived at the city, he prayed and said, Lord God, that's the thing. When you get desperate, go to praying. Desperate means nagiging kang hopeless. Yung para kang nawawala na ng pag-asa. That's the thing that we go to prayer. Lord God, let the first maid that comes forth and waters the camel and gives me a drink be that. He prayed in the hour of his desperation. So, Rebecca, the beautiful maid, came, watered the camel, and then he said, don't delay me in my way. She said she had to come to a time of decision whether she would go. She was a type of the bride. So kung si Rebecca ang type ng bride, ibig sabihin, nagpainom si Rebecca ng mga camel ni na ginamit na sinakyan ni na Eliezer. 10 yun. At camel, beast, speaks of power. So ibig sabihin, kung si Rebecca ang types ng bride, siya ay nagpainom sa sasakyan, sa camel na sinakyan ni Eliezer. So, makikita natin, in the future, yung pinainom niyang camel, yung din ang sasakyan niya, papunta dun sa kanyang magiging husband, kahit hindi pa niya nakikita. She was a type of the bride. Would she go and marry a man who she has never even seen? Now that's a great thing, never even seen. Yet she had only heard by his servant. Katulad ng bride sa atin ngayon bilang elected. Hindi naman pa natin nakita ang ating Panginoong Jesucristo. Narinig lang natin ang word niya. Bakit natin siya inibig din at pumayag tayo maging kanyang mapapangasawa. That's a type of the bride. You've never seen Christ, but you heard by His servants what He is. You sell out everything, leave your homes, everything else it takes to go to find Him. Now notice, and she made the decision, a type of bride, let her denominational home see to go. So, lahat ng bagay na mahalaga sa atin ay pinili pa rin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kaya nga bakit tayo naandito ngayon, bakit every time may mga gawain, may mga bagay tayong sinasantabi alang-alang sa pakikinig at sa fellowship sa kanyang salita, because we sell out everything because we love Him. And ganun naman talaga dapat. So, itong camel, nung nakita ko rin po dito, ang sabi pala, camels can drink large amount of waters quickly, up to 32 gallons or 145 in a single drinking. So, isang inuman, 32 gallons. So, ilang litro ba yung container ng ating mga dispenser na tubig? 20 gallons. So, ibig sabihin,
almost 2.5 na ganon, isang inuman lang yun ng camel. So kung isang inuman lang yun ng camel, 10 camel yung papainumin ni Rebecca ng ganon. At ang sabi pa, they can also drink 200 liters or 53 gallons of water in 3 minutes. So kahit mabilis ka mag-igib at supplyan mo sila ng tubig, ubos din agad 3 minutes. At ang sabi pa, camels have several adaptations that help them survive in hot, arid conditions, including storing fat in their humps. So meron pala silang purpose, kaya sila may mga parang drum sa likod eh. Camels can store up to 80 pounds of fat in their humps, which they can convert into energy when food and water are scarce. They have the ability to go long period without water. Camels can survive up to 15 days without water. So, matagal. Kaya kahit maglakbay na matagal itong camel, kaya niyang mag-survive kahit walang tubig. Sa message po na earnestly contending for the faith that was once delivered to the saints, ang sabi po dito, look, the very animal that she was watering, the animal represents a beast, katulad po ng nabanggit ko kanina. The animal represents a beast. And a beast, sa book po ng Revelation, napakadami po dyan binanggit na beast. Yun nga lang pong 4 creatures. Puro beast po yun. At yung horse na sinakyan ng kaaway, beast din po yan. It speaks of power. So, pinainom po ni Rebecca eh. And the very animal, to continue po, that she was watering was the very animal that packed her to see her bride. Is that right? And what is watering? The very power that we're watering now with praises. So, ibig sabihin, yung ginagawa pala nating papuri and thanksgiving and glory and power and might is the very Holy Spirit that will pack us up to see Jesus someday. So, ibig sabihin, kung nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa ating Panginoon, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, those are our way of watering na nakakainom na hinahanap din ng Holy Spirit. And someday, yun ang magdadala sa atin, papunta sa ating Panginoong Jesucristo. Sa message po na Questions and Answers 3, noong 1964, sabi naman po dito, and Rebecca had to make the choice. Katulad po nating lahat. Kailangan po natin gumawa ng choice. May message po si Pastor dati na the power of decision. So, kailangan po natin lahat mag-decide. Ang sabi po dito, because she said, she is the maid, let her make the choice. At wala naman po sa atin ditong pinilit. Lahat po tayo nandito by our own choice. And I believe, kung tayo naman po pinili ng ating Panginoon, siya ang magiging choice po natin. Siya ang pipiliin natin. Sabi po dito, and as soon as it was made to her, quickly her mind was made up. She said, I'll go. And she mounted upon the camel and went to meet the very camel she watered was the camel that packed her to her bridegroom and all of the success. And the very camel, the very power, that beast in the Bible represents power. And the very power that we give water and praise to, water, life, praise to the Word. So kung sa atin, binibigyan po natin ng pahalaga itong Word na ating naririnig and we are giving praises, tinatanggap po nito yung tubig. Is the very thing that packs us unto the glory land to meet the bridegroom. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit, nauuhaw din. Meron din siyang hinahanap. So, two ways eh. Doon sa unang tagpo pa lang na pinakita natin sa New Testament, dalawang
dalawang party po yan na pareho nangangailangan ng tubig. Pareho silang nauuhaw ng tubig. Dito sa Old Testament na binasa natin, dalawa ulit, yung beast tsaka yung babae na in the future, yung camel na pinainom niya, yun ang gagamitin niyang sasakyan. Sa message po na the fifth seal, ang sabi po dito, it also represents holy power to a beast. So, I hope na sasabayan po natin yung quote para po nababasa din po ng nasa live Zoom din po. But binabasa ko naman po based po dun sa copy po ng quote. Did you know that? Tama po yan. Notice, Rebecca, when the servant of Abraham, Eliezer, when he came to get Rebecca, he mounted her up on a camel. Isinakay siya doon sa camel. The very camel she watered, and she rode at this camel to meet her unseen bridegroom. The very thing she watered was the thing that took her to her future home and husband. And it's the same thing today. So in-expound na po ng message. It's the same thing today. See, the very thing that the church is watering, that is the seed of the word, is the very word that becomes alive and carries us to our unseen bridegroom. So dito ang binanggit po, seed of the word. But alam natin, nataglay ng word ang spirit. At ang word, sabi ni Lord, my word, they are spirit and they are life. At taglay po yan ng Holy Spirit na nandoon sa word. Kaya the very spirit, the seed, the word na nakakatanggap po ng papuri natin is the same thing na magdadala po sa atin patungo sa piling ng ating Panginoon. Sa message po na Satan's Eden, sabi po dito, I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? So, speaking about the Holy Ghost, why didn't I do this? Satan's Eden po yung subject. Here it is. The Holy Ghost is the action in you. Yun po yung keyword. The Holy Ghost is the action in you. So, action po siya. Ibig sabihin, ginagawa po siya. Gumagawa po siya sa atin. Taglay niya po yung buhay. It's a life. Not an emotion, not some sort of fleshly evidence. But it is a person, Jesus Christ, the Word of God, established in your heart to quicken every word of this age. Kaya nga, hindi po siya sinabi na fleshly evidence. So, actually, ang Holy Ghost po, hindi basihan yung kung lumalaki na yung muscle natin o lumalaki yung katawan natin physically. But sabi, it's in your heart. It quicken every word of this age. Kaya nga, pag tinignan natin ang stature of a perfect man, wala naman tayong makikita sa stature of a perfect man na nagre-represent sa mga physical aspects ng katawan natin. They are all spiritual, part ng karakter natin. At sabi pa nga, hindi mo ma-judge ang isang tao by his physical appearance. Sabi rin po ng message, sa God's provided way, God never judges a man. How? Somebody says, isn't he a man? He's got shoulders that wide and arms that big. He might be a brute, but he might not have an ounce of man in him. That's right. You don't judge a man by muscles. You judge man by character. Kaya, sabi nga, the beauty of the church is the character of the people.
So yun po ang tinitingnan sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung mga physical nating pangangatawan, kundi yung karakter na taglay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, inaalaw ng ating Panginoon na minsan maranasan natin yung mga challenging times sa buhay natin because gusto niyang lumabas sa atin yung mga karakter na kaparehas ng karakter niya. I seen men that weighed 200 pounds and would throw a baby out of a mother's arms and ravish her for his own beastly lust. That's right. You don't judge a man by the callus in his hand, but by the bugs in the knees of his pants where he's been praying. Hallelujah. That's what we need today. Some more men like that got really godly old-fashioned Holy Ghost conviction. So, hindi yung muscle sa ating katawan. Kasi yung binanggit dito, kung makita mo ang makapal yung kalyo sa tuhod, sa pagluhod, sa pagpipray, yun taglay nun ng karakter. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Sabi nga, sa message pa po na choosing of a bride. Character, there never was a character like Jesus Christ. It lives in you and manifests Him. We see it's true. It's not worldly beauty of Him that attracts His bride. So hindi naman worldly beauty ang naka-attract sa atin sa Kanya. The character, it's His character. The character of the church that Jesus looks for, not where it's big buildings, where it's great denominations, where it's big membership. He promised to meet with wherever 2 or 3 gathered together. Kaya nga, hindi naman tayo ganun kasing dami ng katulad ng nasa labas. Pero mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon, even in small numbers. That's where the true believers rest his hope is upon the Word of God being vindicated in truth. What is? Choose by His Word, not a worldly loving group. They hate that. So, kung luluksan po natin yan sa 185, sabi po dyan, He's looking for her character. So, hindi po siya sa physical look tumitingin, kundi sa character. He's looking for her character, the character of Christ. Now, just a moment now, that's it. He chooses a bride to reflect His character. Yun ang purpose niya, kaya siya pumili ng bride. Para ma-reflect niya yung kanyang sarili. To which the modern churches of today certainly misses. His program here, a million miles, because they deny this to be the truth. So how could it be? So, punta po tayo sa next. Sabi po dito sa message po na luluksan ko lang po yung iba. Yung iba po ay narinig na rin po natin dito. Sa message po na so, pag binasa po natin yung Samuel 23, verse 14 and 16, hindi ko na po siya babasahin, pero ito po yung story na dating na-share din ni Pastor, yung about po dun sa tatlong mighty men na gusto ni David kasi uminom ng tubig galing sa Bethlehem, well of Bethlehem. At itong 3 mighty men, dahil yun ang kagustuhan ng kanilang king, ginawa ang paraan para makakuha ng tubig nito. But nevertheless, hindi ininom ni David at ibinubo niya po ito. Sa verse po, sa book po ng John chapter 6, verse 48 hanggang verse 51, sabi po dito, I am that bread of life. Your fathers
did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. At alam natin na ang tinutukoy dito ng ating Panginoon, hindi yung literal na tinapay, kundi yung tinapay na salita ng ating Panginoon. And then sa verse 53 po hanggang 56, then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth me, and I in him. Ito po yung mga statement na nang narinig ng karamihan ng sinabi ng ating Panginoon, hindi makayang tanggapin kasi very hard yung statement. Paano nga naman gagawin ng mga tao na kakainin nila ang ating Panginoon sa Kristo, yung dugo at yung laman para magkaroon ng kaligtasan. But sa mga pinili ng ating Panginoon, alam natin, this word ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Nalagpasan ko naman po yung iba. So, konti na lang po ito. Sa message po na Why Little Bethlehem, ang sabi po dito sa quote, I challenge some warriors who love Jesus Christ, that knows that these things has got to be fully fulfilled today. Brethren, come stand by my side and pull the word of God. Forget those dry cisterns and stagnated denominations you're living in. Pull the fresh word of God. Let's give Jesus a good drink. So, tayo ang magbibigay din ng tubig din sa ating Panginoong Jesucristo, Pentecostal water. That's His desire today, back to original Pentecost, back to the Word. It's prophesied we do so in Malachi, the 4th chapter. So, sa John chapter 4 verse 7, ang sabi naman po dito, ito na po yung binasa natin kanina. Na yung Samaritan woman ay humingi po ng tubig sa ating Panginoon. And then sa John chapter 4, 13, 15, yun din po yung binasa natin na ang ating Panginoon naman ang babae naman ang humingi ng tubig sa ating Panginoon. Sa John chapter 4, verse 23, ang sabi po dito, But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. So, kung tayo ay nakakainom ng tubig na binibigay ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay naghahanap din po ng ganong pagkauhaw galing sa pagsamba ng kanyang mga anak. So, in closing na po, at ito na lang po yung natira sa aking note. Sa message po na Why Little Bethlehem, and there shall come forth ruler out of Bethlehem that shall rule my people. The Holy Spirit today rules over the people
and the Holy Spirit is the Word. So ang Holy Spirit po, ang sabi po dyan, is the Word. The Holy Spirit today rules over the people and the Holy Spirit is the Word. At same message din po, aatras lang tayo sa paragraph 143. Sabi po dito, O men of God, where's that sword? Our Lord desires a fresh drink. I don't care if it's life or death. Let's cut this thing. It's so hard standing by yourself. I'm calling for men to stand by me. Stand with the word. What the word says, do it just the word said. So kung ano po ang sinabi ng salita, tulungan po tayo lahat ng ating Panginoon na yun din po ang magawa po ng bawat isa sa atin. I don't care what anything else says. Stay it that way, for that's the only thing that will cut. Let's get to Bethlehem, the true water of God. So para po sa last quote, sa same message po, paragraph 145, sabi po dito, I've never been against men in them organizations. I'm against that systems that barring the word of God out. Let's cut warriors stand by us. Let's go into that well. Here is our Bethlehem. Yeah. This old cistern, the World Council of Churches organizing now, let's restore the fresh Word of God, not a denomination. At yan po ang ginagawa ng message din ngayon, to restore the fresh Word of God. At sa lahat po ng ginagamit ng mensahero sa iglesia, naniniwala ako na yan po ang ginagawa ngayon ng mga lingkod ng Diyos. Let's not take a creed that's old, stagnated cistern that fell 40 years ago, 20 years ago, 30 years ago, or either last year. I want God's word that's promised for today. That's the drink He wants me to have, this word today. So, salamat po sa ating Panginoon, and I pray na ito pong message na naihatid ko po ngayong gabi, hindi ko po alam. I'm praying for God's inspiration ever since po nag-start yung sharing ng word, but I believe hanggang dito na lang po yung aking naabot, at nawa kahit sa maliit na paraan ay meron pong nahayag sa atin sa biyaya ng ating Panginoon, that our Lord is desiring to drink water na galing sa ating mga buhay, sa ating pagpupuri sa Kanya. Ang Holy Spirit na makapanahan sa bawat isa sa atin, maingatan yung Kanyang mga salita. Kung mayroong mga bagay na nais itama ang Diyos sa atin, ay huwag po tayong magmatigas sa salita ng ating Panginoon. Hayaan natin na pangusap sa atin ng ating Panginoon. So, yun lang po. At kung meron pong mga panalangin po na nais po nating isama sa prayer ngayong gabi, so, meron po bang prayer request? So, kung wala po, ay dadako na po tayo sa panalangin, and awitin po natin yung Diyos ka sa amin. And let us all pray, at nawa ngayong gabi ay tulungan tayo ng ating Panginoon na kung ano ang kalooban niya ay nawa ay nahayag sa atin. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po muli sa mapagpalang gabing ito.
Naniniwala kami, Lord, na lahat po ng bagay na nangyayari ay may purpose ka, Panginoon. Kung ano man po ang kalooban mo po sa gabing ito na aming napakinggan sa iyong salita, Lord, nawa, Panginoon, ay ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Huwag po kaming lumabas sa bahay ng sambahang ito na sa kung paanong paraan, Lord, ay hindi namin natanggap ang biyaya mo. Kahit ang tumayo, Panginoon, ngayong gabi, kung hindi po ako naging handa, Panginoon, at nagkaroon po ako ng pagkukulang, Lord, humihingi po ako sa iyo ng kapatawaran at nawa, Panginoon, pagpalain mo pa rin po ang bawat isa sa amin. We believe that our life, Lord, ay mahalaga po sa iyo, Panginoon, at ikaw po patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po, Lord, pag-iingatan ang bawat isa sa amin. Kung may mga pinagdadaanan, Lord God, na maari ang ilan ay hindi po isama sa prayer request. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa amin. Nawa, sa gabing ito, Lord, ikaw po ang pumatagpo, Lord. Narinig namin ang iyong mga salita. At ito po ang tubig ng buhay na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Without this word, Lord, na aming naririnig, Lord, we are nothing, Lord. Our life will be nothing, Lord. Ang mga salita mo lang po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kung nagkakaroon po kami ng kakulangan, pagkakamali, Lord, forgive us so that the full blessing, Lord, ay matanggap din po namin, Lord God. Salamat po sa bawat bahagi ng iglesyang ito na patuloy mo pong pinagpapala at iniingatan. Simula po sa itinalaga mo pong nangunguna sa iglesyang ito ang aming pastor, Lord. May you continue to bless him. Salamat po for 25 years of anniversary, Lord, ng kanilang pagsasama ng kanyang sister wife, Sister Ann. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat at magpala, Panginoon, ng kanilang pagsasama hanggang dumating ang araw, Lord, na ikaw pa po ang patuloy na magpalago din at magdagdag ng mga bahagi sa kanilang buhay, Panginoon, sa naralapit din na pag-isang dibdib po ng kanilang mga anak, Lord, ng anak na si Sister Zoe at ni Brother Aaron, Lord. May you bless them, Lord, at maging mainam po ang kanilang pagsasama, katulad po ng pag-iingat mo sa mga pagsasama ng iyong mga anak, Lord, na nakakapagpatuloy, Lord. Ikaw po ang patuloy lang na kumilos sa bawat isa, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa bawat lingkod mo po na ginagamit mo din sa iglesyang ito, sa mga deacons, Lord, sa mga trustees, sa bawat kalalakihan at mga ladies, Lord, ng iglesyang ito, sa mga young people. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mo pong pinagkakaloob at ano man ang pangangailangan, ikaw na po ang patuloy na mag-provide. Salamat po sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ay maluwalhati lang palagi ang iyong pangalan. Ikaw po ang may taas sa aming mga buhay. Ikaw po ang laging makita, Lord God, at patuloy lang po na turuan mong bawat isa sa amin na palagi lang po at magpatuloy sa pagpapakumbaba, Panginoon, sa aming mga lakad, Lord. Salamat po, aming Ama. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa mga kapatid din namin na nasa live Zoom meeting ngayon na naabot po ng mensaheng ito, Lord. Ikaw na po ang magpala. Salamat po muli, aming Ama. Sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Tayong lahat po ay tumayo. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Jesus, as we continue to pray, Lord, all the prayers in our hearts na hindi nabanggit, kayo nakakaalam. As we also pray, Lord God, thank you, Father. In advance, we claim ang itong church lot na ibinigay niyo sa amin, Lord, by faith and by your grace. Hallelujah. Salamat, aming Ama. You've given us the desires of our heart. Silver and gold we have none, but we have you, Lord. Maraming salamat po. We thank you, Father. Salamat din. We all are also praying, Lord. We thank you, Lord, for the efforts ng mga kapatid for us to really appreciate our 25th year. Lord God, bless the efforts of my family and the church. Lord, hindi ko kayang ibalik sa kanila ang kanilang ginawa. But you are our all-sufficient God that can bless each and every one. Magmula sa matanda hanggang sa bata. In everything, Lord, you can bless us. Even in our soul, in our spirit, even our bodies, even our finances, even, Lord, the desires of the hearts. We thank you, Father. And we're praying, Lord, sa nalalapit ding kasal ng Brother Aaron, Sister Zoe. Lord, mga anak namin na anak nyo rin na tinawag sa inyong lingkuran. And we believe, Lord, we are not self-sufficient. Our sufficiency is you, Lord God. Salamat for all your abundant provisions and blessings. Maraming salamat. As we claim also perfect weather for that day. Not only for that day, but for the week. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Also for the upcoming 19th year Thanksgiving anniversary of this church that you have blessed. Tinataas din namin sa inyo, aming Ama, ang lahat ng pangangailangan. Lord, this is a Thanksgiving anniversary. This is an anniversary, Lord, that we thank you. And we thank all. Kayo ang una. You're the source of everything. We may have many resources from you, but you are the only source. Maraming salamat. Bless each and every one of us, Lord. Salamat, aming Ama. We are happy and glad in our hearts that we are here. Salamat din, Lord, for a sabbatical leave na binigay ng mga deacons sa inyong lingkod. Bless them, Lord, for a month, Lord, that they have work here. I may have missionary works outside, but these gentlemen, brothers, have work here. Bless them in everything. Maraming salamat po. And reach our hearts, mga panalangin hindi nabanggit, kayong higit na nakakaalam. We thank you, Father, for your abundant provisions to us. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen, amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless everyone. Hallelujah. Upo na tayo. I am just here. We may take our seats. No? And our admin associate pastor has said kailangan may announce na itong ating 19th year anniversary celebration. As we know, we always celebrate it
as much as possible first Sunday of November dahil dyan nagsimula ang church 2005, 19 years ago. Ang first Sunday ng November is November 6. No? So we will be celebrating the first Sunday, November 3. At and I believe kung meron tayong magandang venue na ibibigay si Lord, it will be until November 4. No? Birthday ni Mother yan, November 4. So, in grande ang birthday ni Mother. Yeah, salamat kay Lord. At whatever we need for those days, ay hindi nagkulang ang Panginoon kailanman. And in my heart, alam natin itong ating pinagpipray na itong in-enjoy nating lugar, itong lupa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon for how many years, and we're praying na talagang mabayaran na natin through some systems na gagawin. And I'm praying sana bago ang anniversary, it will really be a celebration. No? Ako in my heart, that is my desire. Parang iniisip ko nga parang regalo sa atin ng ating Panginoon. At personally as your minister, regalo ko rin ito sa inyo na ito ay talagang mag-materialize. Remember that, pag nag-materialize yan, walang isang taong may pag-aari. Mula matanda hanggang bata, we have a part of this. No, lahat po tayo pinagpala ng ating Panginoon. At kung ano pa ang maaaring gawin, after that, the trustee, yung partner ko, kung ano pa ang kailangan gawin, hanggang dumating ang ating Panginoon, tulungan tayo ng ating Panginoon. No? We also want to thank the caterer na sinamahan tayo hanggang mamayang alas 10. No? Salamat po. At nagtiyaga kayong hintayin kami para hindi na magbago yung setup. No? And God bless you. Ano bang pangalan ng catering? Ha? Lawrence? Robis. Alam na ni Lord ko ano yung pangalan. Lagi naman natin sila kasama. Basta alam ko, malapitan ba yun? Yeah, siguro magkikita pa tayo sa mga susunod. Huwag kayong magsasawa na pagbigyan kami sa mga request namin. We appreciate itong mga ginawa. Mabilis niyong nagawa yung pasabit na yan, ano? Galing, no? Yeah. Thank God and thank you all, no? Salamat sa ating Panginoon. Being glad and being joyful, gagaling kay Lord yan. Bawal malungkot. Ang bride ay kahit maraming challenge, we will always rejoice, no? At salamat sa ating Panginoon, karaya ng prayer natin kanina. 1 month from now, exactly, ay kakasal namin ang aming mga anak. Yeah, and after that, how many days, anniversary, thank God. Silver and gold, we have none. But we have God. If we have our Lord Jesus Christ, we have everything. Salamat sa ating Panginoon. So, Brother Nuts, that's enough muna. At least, makapaghanda tayo. At marami pa no? Yun ang Bacolod trip na pinagpala ng ating Panginoon, hindi kasya sa isang gawain ng pasasalamat. And thank you, Deacons, for allowing me to have a rest. At least dito man lang, matatapos na. Parang gusto ko mag-extend Parang ganado pang mga aral itong mga young preachers natin. Palakpakan nga natin yung mga ngaral natin dito, no? Yeah. They are really my co-bearer. Hindi ito gawain ng isang tao. In the first place, hindi ito gawain ng tao. This is now a body work. The super church is on the rise. And we are part of that body. Salamat kay Lord. So, the night is still young. Parang pang no? May pagkain pa siguro tayo dyan. Kung meron pa po, ay salamat naman.
Kung nagutom kayo, dahil maaari pa tayong kumain, this is really a special day for us. No? May mag-asawa, may family, and to us. Let us just celebrate it simply as a family. Tayo-tayo lang naman. Okay? God bless you all, and inanak, papapalain ka ng Lord ng marami. Because of your faith, you only believe. Mari ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Salamat kay Lord sa gabing ito. Mapagpala ang gabi. God bless din po, Pastor and Daddy. And may na-notes lang ako ng konti dito. Kung yun nga mga kapatid, tunay na kung inaalaw ni Lord na ating Panginoon na mauhaw tayo minsan kasi para humingi tayo ng tubig sa Kanya. At alam natin na si Lord lahat ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung may mga challenges tayo, anuman challenges, sickness, health, and kung may mga nararanasan tayong hindi maigi sa Kanya, is alam natin may purpose yun lahat kung ilalapit lang natin kay Lord at ipagkakatiwalaan natin ito. Salamat kay Lord sa mapagpalang gabi. Marami pang mangyari ngayong gabi. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. At ngayon naman po idadako tayo sa tithes and offering. Awitin natin yung The Windows of Heaven. Windows of heaven are open. Blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Inaayahan ko magsipagtayo ang bawat isa at inaayahan ko po si Brother Chris para sa ating closing prayer. God bless you po. Tayo magsiyo ko. Hallelujah. Hallelujah. Oh, banal na Diyos, Diyos aming banal. Amang banal, naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Lord, kami buong kagalakan, Lord, na makita namin, Lord, Ikaw ay lumakad, Lord, sa aming kalagitnaan. Kami sinamahan mo, Lord, sa kabuuan ng gawain, Panginoon. At Lord, tunay nga, Panginoon, ay kami binusog mo, Lord, na yung mga laking na salita, Panginoon. Kaming lahat ng narito, maging ang aming mga kapatiran, Lord, na sumiting, Panginoon. Tunay nga, Lord, na Ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak, Panginoon. At patuloy, Lord, na binibigay, Lord, ang aming mga kauhawan. Ngunit, Lord, bilang mga anak mo, Panginoon, Ikaw rin ay nauuhaw sa amin, Panginoon. Sa mga patutuo ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Gaya nung ika'y nakabayubay, Lord, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na sa iyong pagsigaw, Panginoon, na ako'y nauuhaw ako, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pagkaawa hindi sa tubig, Panginoon, ngunit, Lord,
sa mga patutuo ng aming mga pananampalataya, Panginoon. Lord, na Ikaw ay makilala namin. Sambahin namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama. At tunay ngang hindi ka nagkulang, bagamat kami nagkukulang sa iyo, Panginoon, sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Bagamat maaari, Lord, kami nagkukulang, Lord, sa aming mga patutuo, Panginoon. Mayroon pa rin kaming kahinaan, Panginoon. Ngunit, Lord, sa aming kahinaan, tunay nga Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga salitang patuloy na pinapangaral, Lord, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Tunay nga na ito'y buhay. Ito'y mayroong buhay na patuloy nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Bilang mga anak mo, Panginoon, na narito sa sanktuaryong ito, Panginoon. Hallelujah. At ang sa mga salitang ito'y hindi, Lord, nasasayang sapagkat, Lord, tunay nga, Lord, na patuloy na nabubusog, Lord. At Lord, patuloy, Lord, na lumalakas, Lord, ang binhi na nasa sa aming puso, Lord, na binhi ito, Lord, na nanggaling sa iyo, Panginoon. Na ito'y, Lord, kasama mo, Panginoon, before the foundation of the world, Panginoon. Hallelujah. Kumbaga, kung ito'y eternal na Diyos, Panginoon, ang mga binhing ito'y eternal rin, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, Lord, patuloy lamang kami, Lord, sa aming pananampalataya, Lord. Ito'y hindi masasayang, Panginoon, sapagkat, Lord, tunay nga, Lord, Ika'y patuloy na nakatingin sa amin, Panginoon. At ang aming mga lakad, Panginoon, sa aming buhay, Lord, ay patuloy mong binabantayan at iniingatan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapatiran, Lord, bagamat, Lord, ang aming mahal na pastor ay nasa kanyang kapahingahan, Panginoon, sa pangangaral, Panginoon. Bagamat, Lord, in absence of our pastor, Lord, narito ang mga magigiting mong, Lord, na mga manggagawa, Panginoon, in the support of our pastor, Lord. Bagamat mayroong mga kabataang mga ngaral, Panginoon. Ngunit, Lord, walang bata dito, Panginoon, sapagkat, Lord, sila'y handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, mahayag ang iyong salita, Panginoon, para lamang, Lord, sa kalakasan ng iyong nobya, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, ng aming mga kapatid, Lord, na buong pusong handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Alang-alang, Lord, sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga deacons, Panginoon. Hallelujah. Sa pangunguna ng aming mahal na kapatid, Lord, ang nag-preach, Lord, sa gabing ito, Lord, na si Brother Mike, Panginoon, Mark Hilo, Panginoon. Lord, hindi madali ang mag-preach sa likod ng pulpitong ito, Lord. Bagamat, Lord, nakaramdam siyang panghihina, Panginoon, sa kanyang pagtatapos, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ibalik mo sa kanya, Lord, ang kalakasang nawala sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man, Lord, ang kanyang dalangin, Panginoon, ito'y tinataas namin sa iyo, Panginoon. Ang kanyang mga, Lord, mga suliranin sa buhay, Panginoon. Ang kanyang pangangailangan, Panginoon, batid namin, Panginoon. You can supply everything, Lord, according to His faith, every needs in our life, Lord. Maging sa trabaho man, Panginoon, sa kanyang pamilya, pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. Maaari mo itong, Lord, i-supply sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy niyong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon. Bagay ang mga buhay ng aming mga deacons, Panginoon, Brother Nats, Brother Gilbert, Lord, mga bagong tatay, Panginoon, bilang as a husband, Panginoon, they need to provide for their own family, Lord. Alam mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, batid namin, Panginoon, ay Ika'y dakila at tapat na aming Diyos, Panginoon, handang suplayan ang kanilang pangangailangan, Panginoon. I-bless mo ang kanilang kalusugan, Panginoon, at ang kanilang pamilya. Hallelujah. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, using our young preacher, Lord. Hallelujah, Brother Aaron and Brother Stephen, Panginoon, sa kanilang kabataan, Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy at handa na magpagamit sa iyo, Panginoon. Batid namin, Panginoon, ang kanilang pagpapagal ay hindi masasayang, Panginoon. Hallelujah. At kaya mo itong alalahanin, Panginoon, tulad nga sa ginawa mo, Lord, Panginoon, as my testimony, Panginoon, as a great preacher from Bacolod, Panginoon, ang kanyang lolo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat, Lord, as a brethren in this church, Panginoon, ang kanilang pagpapagal, Panginoon, from the wife, Panginoon, hanggang sa kanilang Mami Ruji, Panginoon, and
to her daughter, Panginoon, Sister Pai and her husband. Hallelujah. Hallelujah. Bukas ang kanilang pintuan, Panginoon. Bagamat, Lord, sila'y nalulungkot, Lord, at nangangamba, Panginoon, sa kalagayan ng kanilang tatay. Ngunit, Lord, batid namin, Panginoon, hallelujah, kaya mong abutin, Lord, ang kanilang pangangailangan. Hallelujah. Hindi sila salat sa anumang bagay, Lord, kundi they are longing for the recovery of their father, Panginoon. Ngunit, Lord, hallelujah, hallelujah. Magkulang man ang tao, Lord, ngunit ikay hindi nagkukulang, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Kaya mong ibangon sa banig ng karamdaman, bawat isa, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, ang iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. Narito, Lord, ang kanyang apo, Panginoon. Batid ko, Lord. Batid namin lahat, Panginoon. Kaya mo itong alalahanin, Panginoon. You can supply everything that their needs, Panginoon. Sa nalalapit nilang kasal ni Sister Zoe, Panginoon. Hallelujah. Hindi madali, Lord, ang paghahanda, Panginoon, sa napakalaking, Lord, handaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We believe we are part of you, Panginoon. At kami naniwala, Panginoon. Hallelujah. Inaihanda mo ng lagat ng bagay para sa kanila, Lord. Sa kanilang kasal next month, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, aming Ama, sa kanilang buhay, Panginoon, sapagat, Lord, tulad ng kanilang mga magulang, Panginoon, nakita ng mga tao, ng mga believer, hallelujah, ang kanilang mga patutuo from the father and mother, Panginoon. Narito rin ang mga anak, Panginoon. Buhay na patutuo po, Lord, para sa mga kabataan, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sapagat nasa loob ng sanctuary nito, Panginoon, ang mga buhay na patutuo, sapagat ikaw buhay na Diyos na aming sinasamba at sa Espiritu at katotohanan at lumalakad sa aming kalagitnaan. At ang mga silatang aming narinig rito sa pulpit, likod ng pulpitong ito ay hindi sayang, Panginoon. At ito'y nagbibigay at nagbabago ng buhay, Lord, ng mga buhay, mga naliligaw na buhay, Panginoon. At may ito'y hindi lamang sa salita, Panginoon, na ang salitang dumating sa amin, hindi sayang, Panginoon. Sapagat, Lord, ang bawat isa dito, Panginoon, ay mayroong patutuo, Lord. Ang bawat buhay, Lord, na nilalakaran, Lord. Ikaw, Lord, ang kasama, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa mga kabataan, Lord, na nagpapagal, Lord, in the music ministry, Lord. Hallelujah. Na sila ginamit mo, Lord, para lamang, Lord, ikaw, Lord, ay pasalamatan at papurihan sa paraan ng awitin, Panginoon. At ang mga kabataan, Lord, na patuloy nagpapagamit sa Lord, sa social media team, Lord. Lord, sa kanilang mga talentong ito, Lord, naabot rin, Lord, kung kami pinagpala mo dito, Lord, sa gabing ito, Lord, sa pamamagitan nila, Lord, naabot rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, sa Zoom meeting, Panginoon. Bagamat malayo sa Panginoon, sila, Panginoon, ay hindi, Lord, imposible, Lord, na sila'y pinagpala mo rin ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At maraming salamat din, Lord, sa buhay ng aming kapatid, Lord. Bagong tatay, Panginoon. Brother Tom, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang pinagdaranahan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang maganda rito, Panginoon, in times of our trials, Lord, kasama ka namin, Panginoon. Batid mo, Lord, ang nararamdaman ng bawat isa sapagat, Lord, ika'y buhay at nabuhay dito sa mundo, Panginoon. At naranasan mo rin ang kahirapan nararanasan namin, Panginoon. Ngunit, Lord, narito, buhay ang iyong pangako. Sabi mo, Lord, hallelujah, you are always with us, Panginoon, and you will never leave us, even in the ends of the world, Panginoon. Itong pangakong ito, Panginoon, ay aming pangahawakan at patuloy na pinangahawakan, Panginoon, sapagat, Lord, hallelujah, tunay nga, Lord, na ika'y dakila at tapat sa iyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Salamat din, Lord, sa buhay ng aming mahal na pastor, Panginoon. Lord, hallelujah. Hallelujah. Dahil sa kanyang ministry, Panginoon, maraming buhay nang nabago, Panginoon. Maraming kaluluwang lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagat, Lord, hindi lamang, Lord, namin nakikita ang gift, Lord, sa kanyang buhay. Ang nakikita ng bawat isa ay yung buhay na nasa sa kanya, Panginoon, yung buhay, Panginoon. Hallelujah. Nakikita namin, Lord, ang kanyang pagpapagal, Panginoon. Kahit, Lord, siya nagpahinga, Panginoon, hindi siya nagpapahinga, Lord, at siya nagpapagal in a mission works, Panginoon. Ito'y nakita ko, Panginoon, Lord, ang bawat pagpapagal ng bawat ministro, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi madali, Lord, ang maging isang pastor at
isang missionary, Panginoon. Hallelujah. Ngunit, Lord, ito'y nagiging madali sapagkat ito'y sinasamahan mo, Lord, ang iyong mga lingkod, Panginoon. You supply everything, Lord, ang mga pangangailangan ng bawat lingkod mo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong kadakilaan sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Wala kaming ibang masasabi kundi salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa buhay, Lord, ng kanyang esposa, Panginoon. Na patuloy, Lord, na sumusuporta at patuloy, buong pusong sumusuporta sa aming mahal na pastor, Panginoon. Lord, kung hindi mo pinagpala ang kanyang asawa, Panginoon, bilang asawang lalaki, Lord, alam mo, Lord, na manghihina ang kanyang asawa. Bagamat, Lord, sinasamahan mo siya, Panginoon. Ngunit, Lord, batid ng kaaway, Lord, ang asawa, ang kahinaan ng asawang lalaki, Panginoon. Hallelujah. Ngunit, Lord, ikay dakilat tapat, Lord, sa buhay, Lord, ng aming mahal na pastor at ang kanyang asawa. Ang aming kapatid na Sister Ann, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Sa kalakasan, binigay mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Maging sa kanilang mga anak, Panginoon, ikay dakilat tapat, Lord, nag-iingat sa bawat isa sa kanila. At sa pagmamahal ng bawat isa, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon, maraming salamat, Ama. Hallelujah. Sapagkat, Lord, kung hindi sa mga pag-ibig na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, puro lamang pag-aaway kung ano-anong salita, Lord, ang maririnig sa church na ito. Ngunit, Lord, ang bawat isa ay binigyan mo ng pag-ibig. At nakikita nga, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong buhay, Panginoon. Hallelujah. Ito lamang ang pinapasalamat namin, Panginoon. Hindi lamang, Lord, kung ano mang material blessing na mayroon kami. As thou, Pastor said, and as Peter said, we have none. Silver and gold will have none, but we have you, our Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang mga resources na yon, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, hindi sapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Kundi yung source, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming source ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sapagat, Lord, hallelujah, binigyan mo ng pagkakataon ng aming pastor, ang buong church na ito, ang TLM family, Panginoon, na mag-celebrate, Lord, hindi lamang silang dalawa, Panginoon, ang mag-celebrate ng gabing ito, Panginoon, sa kanilang silver anniversary. Batid namin, Lord, na ikaw ang nabigay nito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Para makita namin, Lord, ang iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. At magsisilbing gabay, Lord, sa bawat isa. At magsisilbing example, Lord, na tunay nga buhay ka, Panginoon, sa buhay ng bawat na mananampalataya mo, Panginoon. Hallelujah. Kulangan pa sa salamat, Ama, na ikay pasalamatan at papurihan, Panginoon, sa pamamagitan ng salita. Ngunit, Lord, narito ang iyong mga anak. Ang bawat boses, Lord, na may papuri, Lord, ay siyang, Lord, hinihintay mo na bilang katugunan sa iyong kaughawan, Panginoon, sa tubig, Lord, na manggagaling sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Ama. Napakabumitoy mo sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Narito, Lord, ang tithes and offering, mission funds, and building funds, Panginoon. Sapagkat kami pinagpala mo, Panginoon. Narito lang, Lord, ang mga munting halaga, Lord, bilang tugon ng aming dakilang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Hallelujah. Mumunting ang salaping ito, Lord, ay inaangat namin sa iyo, Panginoon. Upang ito, Lord, pagpalain mo, Panginoon. Para, Lord, ang bawat kamay, Lord, na ginamit mo, Panginoon, ay pagpalain rin, Panginoon. Ngunit, Lord, sa aming puso, Lord, hindi kami naghihintay ng pagpapala. Ito rin, Lord, ang aming action, Lord, ang aming ginagawa, pagtugon sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa mga tithes and offering na ito, Panginoon. Naway pagpalain mo ito po, Lord. At, Lord, ito'y magagamit-gamit, Lord, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At, Lord, kung kami mayroon sa aming pagmuli, Lord, pagtanggap ng mga pagkain, Lord, ito'y muli na inaangat namin sa iyong kalagitnaan, Panginoon. At naway yung basbasan muli, Panginoon, at ito'y may bigay kalakasan sa aming katawan, Lord. At sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, kung paano mo kami inangatan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa papunta sa sanctuary ito, Lord,
Naniniwala kami, Panginoon, na kami iingatan pa rin at patuloy na pagpapalain, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon, sa pagtaglay namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay kalakasan sa aming buhay at ikaw lamang ang makita at hindi ang aming ganang aming sarili, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, kami maging asin at ilaw, Lord, ng mundong ito, Lord, na hindi lamang, Lord, makita sa aming salita, ngunit, Lord, sa aming buhay, na hindi naming buhay, kundi ang iyong buhay, ikaw ang makita sa aming buhay, sa lahat ng oras, Panginoon. Hallelujah. At kaya ikaw, Lord, ay inaangat namin sa aming kalagitnaan, pinasasalamatan at pinapupurihan. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Amen. Hallelujah.